Bibidyo okay pa sa labas. Hebreo 2:5 hanggang 18. Basahin na po natin yung buong aklat, no? So, pinipicturean ko naman to, dinalagay ko dun sa sa post, yung mga sulat ko na to, kaya makikita nyo rito kung sinulat ko, kung anong oras, tapos anong araw ko pinag-aralan. So, Hebreo 2, tapos yung mga verse na isinusulat ko, para, ito kasing mga verse na isinusulat ko na to, ito yung maganda sanang pag-aralan. Kaso, dahil nga naniniwala tayo na hindi dapat verse binabahagi ang Biblia, kaya binabasa po natin ang buong aklat, no? Dito, isinulat ko lang dito yung mga dapat nating pag-aralan. Basahin natin halimbawa ito. Hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang daigdig na kanyang lilikhain, ang daigdig na aming tinutukoy. Tapos yung 7, sa sandaling panahon siya ay ginawa mong mas mababa kaysa sa mga anghel. Pinuspos mo siya ng dangal at kaluwalhatian. Ginagawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng iyong nilikha. So, tinutukoy dito si Jesus yun. So, bakit ko sinusulat at pinapakita sa iyo? Para mapakita natin sa pagdating ng araw na kahit na hindi tayo nakapag-aral o magaling bumasa, maging halimbawa ko sa mga tao na ano man ang pinagdaanan ko sa buhay, masama man o pangit, nagkaroon tayo ng panahon at isinapuso natin ang salita ng Diyos bilang bilang tao. Sana maging halimbawa tayo sa iba na wala po kasing makapagbibigay sa atin ng pinakamagandang solusyon o pinakamagandang kasiyahan, kapanatagan sa atin kung hindi ang salita ng Diyos sa lahat ng problema. Material man yan o bagay, hindi natin yan mauunawaan kung bakit nangyayari yan kung wala tayong Diyos na sinasampalatayanan. So, basahin po natin buong aklat, no? Ang nagsagawa ng pagliligtas sa atin, hindi sa mga anghel ipinagmahala ng Diyos ang daigdig na kanyang lilikhain. Ang daigdig na aming tinutukoy, sa halip ay ganito ang sinabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Excuse me po. Kakakain lang natin. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahon siya ginawa mong mas mababa kaysa sa anghel. Pinuspos mo siya ng dangal at luwalhati. Ginawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng iyong nilikha. At ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus kahit na sa kaunting panahon ginawang mas mababa kaysa mga anghel at binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa
durusa niya sa kamatayan dahil sa kagandang loob ng Diyos sa atin. Niloob niya si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa. Siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagpadala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatiang ito. Dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang tagapanguna sa kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao, ang kanyang ama at ang ama ng lahat at ang ama ng mga tao. Ito ay iisa, kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, "Ipinahahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan. Sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan." Sinabi rin ng Diyos, "Ako'y mananalig sa Diyos," at dugtong pa niya, "Narito ako at mga anak na kaloob sa akin ng Diyos." Dahil sa mga anak na itinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila'y may laman at dugo, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nilang inalipin ng takot sa kamatayan. Dahil sa mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapulong pari na mahabagin at tapat, na naglilingkod sa Diyos at nag-alay ng mahandog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso, sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. So dito makikita natin sa totoong buhay ko na dito, habang tayo nagbabasa ng Biblia, ang mga tao sa labas nagsasaya. So ito, hindi sakripisyo to, dahil ito sa pamamagitan ng aking pananampalataya, kinasasabikan ko na magawa to kahit walang nanonood o meron man. Dahil ito ay magiging silbi ng sariling pagkain ng aking espiritu. At ito, bilang halimbawa sa inyo na yung habang ginagawa ko at sinusulat ko to, noong mga panahon na yon, ganun din na habang nasa paligid ko lahat ng tao abalang-abala sa mga ginagawa nila, tayo masayang masaya na binabasa at sinusulat natin ang salita ng Diyos. Maraming salamat po.